Hello guys! Magandang araw! Ito na naman ang lola nyo. Hindi po kami gagala ngayong araw. Pupunta po kami ng Cavite dahil sasama ko sa ate ko. May pupuntahan kami importante. Galing po kami ng Las Piñas. Para iwas abala sa traffic, dumaan na nga kami ulit dito sa Cavite Expressway. Kahit magbabayad na kami ng toll gate na 72 pesos. Tanghali na nga po pakala kami umalis ng bahay. Tapos dito na kami dumaan sa Kawit at may nadaanan nga kami itong padas na bagoong galing pa ng Pangasinan. Kaya bumili kami ng isang bote. Tapos, napagkasunduan namin na nandito na rin tayo sa Kawit, bakit hindi tayo sumaglit dyan sa Aguinaldo Shrine? Kasi palagi kaming nadaan dito, tapos hindi talaga kami nakapunta pa dyan. Kaya sabi ko, dumaan naman tayo kahit saglit lang dahil na-curious nga talaga ako dyan sa loob. Ngayon kasi hindi kasi sumama si Clint, iniwan siya sa kanyang daddy. Meron pala mga nagbibenta ng pagkain dito sa labas, so dahil maraming estudyanteng nagpa-practice dyan sa gilid, kasi malawak po ito parang plaza. At sa wakas, nandito na kami sa dambanang Aguinaldo, at nasasabik na talaga akong pumasok doon sa loob, pero sumaglit kami dyan para magpa-picture. Alam nyo na, paghilig talaga sa picture-picture, hindi na palalampasin kahit kung anong makita. Ito tayo sa harap, di. Ito ba sa harap? Ito pong dambanang Aguinaldo ay matatagpuan po sa lansangan ng Tirona, Kawit, Cavite. Mapapansin niyo po ay may mga sulat po. Yan po ay para sa kanyang mga kababayan. Ang dami pong mga watawat dito sa paligid. Sabi ko nga po ay bibilangin ko. Binilang po ng asawa ko. Nasa 50 plus po siguro yung watawat na yan. Tapos ngayon ay papasok na po tayo doon sa loob. Isang taon bago mamatay ang general noong 1963, ibinigay niya sa pamahalaan bilang donasyon ang kanyang mansyon dito. At ang bahay na ito ay naitayo na noong 1849 pa lamang at nagpapakita na may kaya ang kanyang mga magulang, mga prinsipalya na namumuno ng bayan. Liban pa dito na sa malapit sa simbahan ng kanyang bahay at nasa mismong Camino Real o Main Road patungong Maynila. Sa mga larawan noong 1898, nakikita na naipatayo na noon ang ekstensyon ng bahay na tinatawag na family wing. At saka pawid pa lamang ang mga bubungan yan. Makikita niyo po sa gitnang bintana na yan, dyan po ipinunuklama ang independensya sa pagwawagi ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol noong Hunyo 12, 1878. At sa sobrang excited ko po ay nagmamadali na po akong pumasok dyan sa may gate na hindi ko binasa kasi nauna yung asawa ko exit pala yun, kaya sabi ng gwardya, lumabas po kayo muna dyan ma'am, doon po kayo dumaan sa entrance. Sa mga mahihilig po talaga sa kasaysayan ng Pilipinas, magugustuhan po talaga itong video ko na ito. Kaya tapusin niyo po hanggang dulo dahil sobrang ganda po talaga sa loob. Iyak na mamamangha ka talaga sa mga gamit, sa mga muebles, sa mga basta lahat kasi gawa po siya sa kahoy. Sobrang excited kasi. So, ito na talaga yon. Ito na yung totoong pasukan. Meron pong gwardiya dyan sa harap. Tapos, meron po nakalagay dito, puok ng pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. Tapos, nakatranslate po siya sa English. Dito, pangalan lang po dito. Ito yung unang, Ito, lahat po dito ha, masulat dito. Ito yung gumawa ng... Iba-ibang firma yan ha. Dito ka na lang, pangalan sa address. Female. Female. No. Tatlong female, isang male. Ako. Yung pasukan natin. Thank you po. So, andito na tayo sa pasukan. Maligayang pagdating. Tuloy po kayo. Ito po yung vara de mando na inihandog kay Pangulong Benigno Aquino III para pagsilbing hudyat sa pagpapasinayan ng museo ni General Aguinaldo. Ang bahay na ito ay itinayo noong 1849. So, sobrang tagal na po talaga. Sa bahay din ito ipinanganak si General Aguinaldo noong March 22, 1869.
Eto guys, nagulat ako. Gumagamit po pala si General Emilio Aguinaldo ng kanyang mga agimat. Ayan po yung agimat o anting-anting niya. Gamit po yan bilang panangga o proteksyon para sa mga kaaway. Ang Cavite sa paggawa at paggamit ng anting-anting. Ginagamit ito ng mga Caviteño sa pagagamot at panangga sa mga kaaway. Pinaniniwala ang nagtataglay ng anting-anting si General Emilio Aguinaldo. Pato ng simbahan. Ito po yung palagi nakikita ko sa mga libro noon at saka sa mga postcards. Ang Cavite pala guys ay may sukat na 128,755 hektarya. Tapos matatagpuan sa timog kanluran ng Luok ng Maynila. Ito na guys, papakita ko na sa iyo yung mga gamit ni General Aguinaldo. Tingnan nyo po, lumang-luma na ito. Kasi kung nabubuhay siya hanggang ngayon, nasa 155 years old na po siya. Yan po yung mga gamit niya, yung mga armas niya, may mga bala pa oh. Yan ang mga personal na gamit ni General Aguinaldo. Ayan po yung bag niya oh, leather, tapos ano yung bota, may mga belt pa, tsaka ito yung mga salakot. Sa palagay ko po maliit na tao lang po si General dahil maliit po yung mga damit niya at saka yung ano, yung boots niya. Magdalo Founders. General Baldomero Aguinaldo, General Candido Tirona, General Daniel Tirona Mata. Ayan po si General Aguinaldo. Saan tayo dadaan dam paakyat? Notable battles in Cavite. Dahan kay ko ano. Dito na sila lagi sa mula Biak na Bato pa tungong Hong Kong. Nakikita natin. Dahil walang nais na sayangin espasyo ang general, naglagay siya ng mga taguan ng mga dokumento o sandata sa mga upuan, mga disenyong kabibe na nagbubukas bilang flower holder, mga sekretong pintuan na nagbubukas tungo sa ibang mga kwarto, mga kisame na maaaring pagtakasan at bilang paghahanda sa ikalawang digmaang pandaigdig, naglagay siya ng lagusan patungo sa air raid shelter na lalulusot patungong simbahan mula sa bumubukas na mesa. Labanan sa Binakayan. May ilang mga mahalagang artifact na naiwan sa bahay. Ang mga bandila na nagpapakita ng orihinal na araw na may mukha ng kanyang disenyo. Ang espada ni General Aguirre na kanyang nakuha at ng kanyang makita ay kaedad niya at ginawa sa Toledo noong 1869. Kasi nakikinig sa story. Ang unang yugto ng Rewolusyong Pilipino. Silungan ng lumalagpak na bomba, bomb shelter dyan sa ilalim. Yan din yung lagusan patungo doon sa simbahan. Mga wall. Yan siguro yung pinakaunang. Ito po yung mga wallet niya. Ang sobrang luma na tingnan nyo. May picture pa niya. Buti na lang naitago talaga na
Reserve. Ano yan? Pins. Tapos dito, ang dami mga pins. Grabe. Ito na punta sa Marcos Museum. Pagkatapos namin andyan ay pinapasok kami dito sa mga paintings. Yung mga nagliliwanag siya kasi madilim. Tapos yan yung mga amulet yata, ayan. Mga tingan-tingan, agimat. Tapos ito, nyo muna kayo umalis kasi aakyat tayo sa second floor doon sa taas. Doon sa mga kwarto nila. Ito yung mga sandatang ginagamit nila noon, sobrang luma na din. Tapos ang haba. Hugi inom mo siya hapon. Kasi tiil na, siya hapon. Hapon guro ni siya. Kumay gani, masat ko na sa. Tapos ito po yung ang tibay shoes niya. Ang tibay po yung tawag na yung brand po. Tapos puro po leather yan. Ayan po. Ang liit ng paan niya. Makanit na mo yun. May kasi tiil lang. May ganun na preserve yun naman. Di ba na preserve yun naman? Masa na rin ang isang panahon? Panik. Yung one shot lang. Nilalagyan ng pulbura. Taga saan kayo, ma'am? Ako taga-Imo, sila taga-Manila. Sir, ang daan talaga niya, di huwag kanina, tumalong kayo dito eh. Ito din ang tibay shoes. Yes, ang tibay shoes. Yung sapatos niya, gawa ng tibay shoes. Yun yung, ito tibay shoes. Ito yung, Sir, yung tibay shoes, gawa sa kalukan ng mga Jodoro family. Kung nabubuhay si Aguinaldo, 100. hindi po, ganapon, kausap ko si Lay. Alam mo kang busy si Lay ngayon, okay lang. Yan yung sabi ng iit niya. Ito yung panyo niya. Box. Kanyang kainan, panyo, yung ganyang watch. Alam mo yung bago. Di ba may suta ka? Sutin na natin ang watch. Oo, ito yung sumunod. So famous. So ito po yung salakot. Ito yung sash para sa general sash. Kasi talagang, ganun. Ako din, nasa dito. Yan po yung tabako niya. Ngayon po ay papanhik na po tayo sa second floor. Papakita ko po sa inyo yung mga kwarto nila. Yung kwarto ng anak niya. Sobrang napanganga talaga ako dito sa sobrang tibay talaga ng mga kahoy na ito yung mga, tapos dumungo ako dyan sa bintana. Naalala ko yung mga sinaunang tao na pag may mangliligaw dyan nanghaharana sa may bintana. Tapos yun, hinahawakan ko talaga yung mga muebles, yung mga pinto, dahil sobrang ganda talaga, kumikintab pa Nasa 175 years na ang mga ito. Grabe, sobra talagang kakamangha. Ayun ang gaganda. Antigo talaga. Ito po yung mga silid ng mga anak niyang babae na sina Christina, Maria at Carmen. Kumikintab pa talaga Kay Christina. Nung dalaga siya, ito yung kwarto niya. Sumunod kay Maria. Mga picture, sindat ni Maria. Ano pangalan?
sa labid din nila isa yung sama. So, kaninong side? Stikon kayo, no? Sila ko. Kay ano? Wala. Tibay talaga. Wala siyang line, bloodline ng Aguinaldo? Dati yung mga baya. Visit niyo, ma'am. Andiro. Oo, siya, Angelo. Kaninong Ay, side? niladulo. Pati yung napakasama ng Bernadette. Yun siyang buo niyo. Si Orange. Kaya nasa dalawang pinto, may restroom siya. Ganda. Original. Di ba kuya, hot and cold water Opo. talaga yan? Mamaya, doon sa kusina kasi sir, pukun kasi yung Pwede ito next. 1920s po ito, maraming buko. Yan yung bagong yung kusina. Ay, ang ganda ng salamin, oh. Tingnan mo yung salamin daw. Yan sila nagtatanggap ng Mamahalin na lang. kaya bagong makasala. Ito ma'am. Alam mo pa, gusto mo pa kita, hindi ko isasama yung shade. Dahil po ay makasalanan. Wow, master's bedroom na to. Okay, raw eh. Mahigda aja ko kay. Loko. Diyan kayo ma'am, para makuha niyo pa. Nice kayo yung kono. Katuban ko ito pagkatano. Usbisyo, ikan mo pagkatano. Asa din ito kamar. Okay, isa pa. Uy, picture ko tada sa may kono. Picture sa. Ang gulaman ko ikaw ang kukuha. Ano Ganda ng sahig. Yan, para kasama yung... Oo, hindi nyo sinabi. Yung Hindi CR. nakuha yun. Yung CR daw po nila is 1920s daw po yan. Ano, hot and cold water. Yan. Oo. Gusto mo ba? Ano ba gusto mo? Ito. Bawal po sanang magpa-picture dyan, pero pinahintulutan po kami kahit saglit lang. Dyan daw po yung, ano, pag may maniligaw po dyan po sila umuupo, uusap. Okay po. Hinahawakan ko talaga yung mga muebles nila, pati itong mga pinto. Kasi nakakamangha. Ang laki talaga ng mansyon. Papunta din kami doon sa kabila ngayon pagkatapos dito. Tapos ang ganda tingnan dito. Kita-kita yung labas, tapos presko yung hangin. Ngayon po ay puntahan naman natin dito sa kabila. Sobrang lawak din dito. At saka ang gaganda ng mga muebles nila. Yan o. Grabe. Parang napakanga talaga ako pagkakita ko nito. Tapos yung mga kasama ko naupo na dyan kasi napagod na siguro, pero ako hindi talaga. Nagbi-video talaga ako, nagpi-picture. Mabay ko salida na sumili. Tapos may nakalagay dito ang bahay ng Kasarinlan. Ayan, ganda. Sobra. Sa libro ko lang talaga nakikita ito noon. Naalala ko, andito yata yung, yung sa civic at kultura noon, yung elementarya pa ako, nakikita ko itong mga ito. Ayan o. Tapos mahilig daw po ito si General sa mga kalabaw. Kaya may mga ukit na mga ulo ng kalabaw dyan. Lahat po ng mga simbolo na makikita dyan, meron pong, mga istorya. Akala ko ito piano, pero ano pala yan? Parang mesa na kahoy.
Dahil si General Aguinaldo ay alam din ng kanyang kahalagang papel sa kasaysayan, nag-iwan ng ilang disenyo ang general sa bahay na nagpapakita ng kanyang buhay at ng ating kasaysayan. Ang mga bintana nagpapakita ng mga karanasan niya at ng kanyang pamilya at dalawang naging asawa. Ang representasyon ng inang bayan at ng 8 sinag ng araw sa kisame na kumakatawan ng 8 unang lalawigan na lumalaban sa mga Espanyol noong humagsikan. Baba na po ito sa likod ng kanilang bahay. Tapos dyan po sa ilalim pala sa gilid, sa kanan po meron pong parang swimming pool daw po yan sa gilid. Kaso wala pong tubig. Yan po ang laki ng bakura nila. Yan po yun sa likod. Tapos dito sa kabila papakita ko sa inyo yung swimming pool na sinasabi ko. Hindi po siya kagaya makikita nating outdoor swimming pool. Dito po siya sa gilid ng bahay, ito sa loob. Ayan po Kaso wala na pong tubig ngayon. Ayan po, bumaba na po kami sa may hagdanan dito sa likod, sa may backyard. Tapos yan, sobrang ganda. Ang presko ng hangin, ang aliwalas, ang lawak. Tapos pupunta po ako doon sa libingan niya. Pumanaw po siya sa edad na 95 years old. Ito po yung likod ng kanilang bahay at may tore po dyan yan na may 7 palapag ang taas. Grabe, ang laki. Capture moment na. Palabas na po kami. Marami pong salamat sa inyong panonood. Sa susunod po ay dadalhin ko po kayo doon sa bahay naman po ni
ng ating pambansang bayani, Sigat Jose Rizal. Pupunta po kami ng Calamba, Laguna. Sana manoodin po kayo. Tapos, wala po pala itong bayad ng pagpasok namin dito. Pero, meron po silang donation box. Nasa sa inyo po kung maglalagay po kayo o hindi. Pero yung ate ko naglagay po doon sa loob. Bumalik po kami doon sa loob. Kasi binigyan namin yung mga tour guide din dyan. Na dito. Sa? Katong dito kanina sa ginaugan na to. So, dumating kami dito bandang alas 11. Lumabas kami pasado alas 2 na, kaya nagutom na yung mga person, kaya maghahanap kami ngayon ng makakainan namin. O diba, hindi kasi ito yung purpose namin bakit umalis kami ng bahay pero sumaglit lang talaga kami dito. Mahilig po talaga akong nagpupunta sa mga historical sites kagaya ng Intramuros at saka sa ibang pa, kaya sabi ko pumunta naman tayo kahit saglit lang.